Si VP Sara, plano daw tumakbo sa pagka-presidente. Anong masasabi mo? No comment. No comment. Talaga. Wala. We're not political here, ha? Saka na yan. Thank you, sir. Nabahagang buntot ni Turiring mga kababayan, ayan na po ng pag-declare ni Vice President Inday Sara Duterte, tumaas ang stocks ng Pilipinas, tumaas na po agad ang economy ng ating bansa, nag-declare pa lang pagka-presidente. At ito naman, tumaas, bumahag din ang buntot ni Turiring mga kababayan, samantalang sa kabilang banda naman dati, ito ang kanyang ginawa, ganito siya katapang. Thank you, sir. Next question. Hihilahin mo yan. Kapag may malaka, hihilahin mo yan. Hihilahin mo yan. Kung susunod ito ngayon, pagkakama nyo na. Sino? Wala mas wala sa akin ang mga undertaker. Kung sir na ako, sir. Sorry ka po, Sir Caro. Your lawyers are witnesses. You can always file. You have to kill me. It's not our intention. You have to kill me to bring me to jail. It's not our intention, sir. Casey, ikaw na tingnan nyo dun eh. Lalayan lang si Presidente. Si VP Sara, plano daw tumakbo sa pagka-presidente. Anong masasabi mo? No comment. No comment. Talaga. Wala. We're not political here, ha? Saka na yan. Thank you, sir. Thank you, sir. Next question. Si Ayan mga kababayan, itong si Turiring, nakakapanggigil po ang kanyang ginawa. Mayroon pala si Tatay Digong sinabi, you have to kill me before you bring me to the Hague. Grabe mga kababayan. Ito, sa araw ng reckoning mga kababayan, pag si Vice President Sara Duterte ay maupo na po sa Malacanang, saan kaya ito si Tory? Nandoon. Ngayon pa nga lang mga kababayan, mukhang hinila niya na po ang kanyang buntot, papalayo. Grabe ano ho mga kababayan. Hindi po yan ang ating pag-uusapan. Ang atin pong pag-uusapan, kabayan, mayroon po tayong nasagap. Ito'y chismis lang naman po at marites. Hindi po ito siguro confirm. Pero gusto ko lang pong i-share sa inyo. Sapagkat mga kababayan, nagkabaliktaran na po. Itong si dating Vice President Leni Robredo ay pinapalutang po ngayon na magiging standard bearer ng Malacanang. Or, mayroon din nagpapalutang na po pwedeng VP Sara at Leni Robredo. At ang nakakagulat mga kababayan, mayroon din naman VP Sara at Mayor Magalong. At ang isang nakakagulat kabayan, sino itong malapit kay Tatay Digong na di umano malapit na malapit, sikat na sikat, at para hindi idawit sa flood control or flood corruption ay gagawing secret na manok kandidato ng Malacanang para ipantapat kay BP Inday Sara at eventually matalo si BP Inday Sara. Parang mga kababayan, kinikilabutan ako kung sakasakaling magkatotoo ito or nagkatotoo ito mga kababayan. Pero relax muna kayo ha. Relax po muna kayo. Ito po ay marites lang. Pero bagamat marites lang po ito mga kababayan, maging maingat na po tayo at maging mapanuri na po tayo ngayon. Ngayon pa lang, mahalaga po ang inyong opinion, reaksyon, komentaryo kabayan. Tandaan po ninyo, wala pong mali sa ating kanya-kanyang opinion. Opinion mo yan, opinion ko to, opinion ng iba, pwede naman natin pag-usapan at magsalubong tayo sa gitna. Pero bawat isang opinion ay mahalaga kabayan, sapagkat dyan sa magkaiba't ibang mga opinion, dyan po tayo makakakuha ng mas maganda at mas polish na opinion. Kung sang-ayon ka dyan kabayan, paki-like at share na po ang video ito at maraming salamat sa walang sawang sumusubaybay at nagsishare
Hindi pa tayo tapos. Punta na po tayo mga kababayan sa detalye. Sa ngayon ba, sino-sino ba ang maaring itandim natin kay BP Inday Sara? Samot-sari na po ang mga reaksyon. At sino-sino naman ang pinakamalakas na ipangtatapat kay BP Sara at posibleng makatalo? Sa tingin ninyo mga kababayan. Now, pero bago yan, ito muna ang mga Ricardo. Itong si Auntie Claire at itong si pangalan nito, itong si Lini Robredo ay mayroon na silang mga naunang baliktarin na mga pahayag. Panoorin po ninyo ito mga kababayan. Itong si Auntie Claire, hanga din pala ito sa panahon ng war on drugs. Nakakagulat mga kababayan ha. Hanga din siya. Ito, panoorin ninyo. Panoorin niyo ito mga kababayan. Ito yung panahon na hindi pa siya hindi pa siya nahahawaan ng mga bampera. Hindi maaaresto. Hindi pa rin maaresto. Wala pa rin mangyayari. Kasi yung officers natin ngayon, partner, mga taga-gobyerno natin, tutol sila. Okay. Hindi nila papaaresto yung dating Pangulo natin, di ba? O kung medyo kung hindi masyado nagbibigay ng mga magagandang soundbites si Pangulo Duterte, na tingin ko hindi naman siya mapagpipintangan ng ganyan eh. Ba't nga Oo. sinama? Oo. Saka Kita niyo mga kababayan, totoo naman to, sinasabi dito, alam niyo si Auntie Claire dito nang hindi pa siya PCO undersecretary diyan. Ano siya totoo naman ang kanya mga sinasabi at mga reaction at mga opinion eh. Totoo di ba? Wala talaga ayaw daw ng mga nasa gobyerno na ipa-aresto itong si Tatay Digong. Totoo yan eh. Ayaw talaga nila until such time na wala na, natuluyan na siguro itong si BBM dahil nga sinabi ni Super Ate na ito ay almusal, tanghalian, hapunan, baka siguro doon. Hindi lang natin alam kung nagkahawaan na sila dyan. Hindi ko alam ha. kasi si Senator Bongo, Oo. si BP Sara, parang wala naman ako Hindi nadinig ko naging- against her. Siguro, nung Kita nyo mga kababayan, si BP Sara, wala naman ako narinig against her. Kita nyo ha, pati si Senator Bongo wala rin eh. panahon na siya ay mayor pa partner ng Davao. Ay, baka kasama yun? Oo, hindi ko lang alam. Ba't? Oo. Kasama yun? Ay, talaga? Oo. Marami din pampatayan sa Davao, Hindi ko lang partner. alam, Ang hirap mag-isip, partner, no? 'Di ba? Kung ako yung presidente, mahihirapan talaga ako. Patutuloyin ko ba sila o hindi ko sila patutuloyin? Pag pinatuloy ko sila, marami rin sa aking magbabash. Marami rin sa aking hindi papayag or tututol. Kasi SOJ mo, tutol na doon, di ba? Kita nyo mga kababayan, di ba dati tutol naman ng SOJ? Ayun nga ito sa post niya, Dr. Lorin, sabi dito, well, this was when Claire still had a soul and some integrity. But she has sold her soul and lost an integrity in her principles. Sabi nga ni PRRD, walang kwenta ang taong walang prinsipyo. Wala ka daw kwentang tao, Claire. Sabi ni Dr. Lorin, na ayon daw kay PRRD, walang kwenta ang isang tao kung walang prinsipyo. Yan din po ako mga kababayan. Naniniwala din po ako yan sa sinasabi ni Tatay Digong ngayon. Ako, mamatay na ako sa gutom, magdildil ako ng asin, maninindigan po ako sa prinsipyo. After all, sanay naman ako na hindi mayaman. Sanay naman ako na kumakain ng asin lang. Pwede akong kumain ng asin ulam, di ba? Tuyo ang ulam. So, kaysa naman sa ipagbili ko ang aking dignidad at ang aking prinsipyo, mawawalan ako ng prinsipyo, mas mamatamisin ko pang mamatay sa gutom kaysa naman sa kakain ako ng aking prinsipyo. Chief legal mo, tutol din. CHR lang ang hindi. Pag hindi ko naman to pinayagan, baka lumabas na totoong may kasalanan. Di ba? Damn if you do and damn if you don't Pag ganun yung dating. Pero kung hindi naman totoo, partner, yung bintang, for me lang, kung hindi totoo naman yung bintang and you have all the evidence, pieces of evidence, Oo. na hindi naman totoo yung nagbintang, tingin ko, kung ako si Pangulong Duterte, I will be courageous enough Oo. to face. Kaso nga lang, parang Pero partner, kung ako ang tatanungin, basta dapat, lang, Base dito sa sinasabi ni Auntie Claire, alam niyo napakaganda pa ng sinasabi niya rito, di ba? Kung hindi naman totoo mga binibintang sa kanya, at kung ako si Pangulong Duterte, sabi niya, I will be courageous enough. Di ba courageous enough si Tatay Digong na humarap? Ayan hinarap niya yan. Kung tutuusin nga, di ba,
malapit na malapit si Tatay Digong sa China. At nasa Hong Kong si Tatay Digong. At alam niyo naman ang Hong Kong, tatawid ka lang ng tulay, ng mahabang tulay mula Hong Kong hanggang Macau, ano na natin, napakagandang tulay na yon, yung dumadaan sa dagat, nag-ano pa ng tunnel. China na, di ba? Macau, China na yun eh. Tapos pag diretso ka pa doon, mainland China na. Byland na lang talaga. Wala ka hindi na kailangan ng eroplano. Nandun ka na sa mainland China. Di ba? Kung talaga si Tatay Digong guilty or mayroon talaga siyang ginagawang kasalanan, gusto niya lang tumakas, di ba napakaganda ng tamakas na siya, hindi na siya pumunta dito. After all, gustong-gusto naman siya ng Chinese, di ba? So, ngayon mga kababayan, tumpak na sinasabi ng Tikler na kung wala naman talaga siyang kasalanan, I will my courage akong enough to face. Oh, yan. Humarap si Tatay Digong, di ba? At andun na nga ngayon sa dahig. Lang, malinis, Oo. walang nabibiktimang inosente, partner. Mm-mm. Gusto ko yung war on drugs. Oo. OMG mga kababayan. Si Auntie Claire na mismo nagsabi na gusto niya ang war on drugs. Nako. Anong nangyari, Auntie Claire? Gusto mo pala ang war on drugs? Anong nangyari ngayon sa mga pronouncement mo lately? Ha? Bumaliktad ka na pala? Ha? Bumaliktad ka sa prinsipyo mo? Ulitin natin. Basta dapat, malinis, Oo. walang nabibiktimang inosente, partner. Mm-mm. Gusto ko yung war on drugs. Oo. Basta wag mo naman kasi yung mga inosente, Yan. Diba? Tayo man din mga kababayan, gusto rin po natin ang war on drugs. Wala ring mga inosenteng madamay. Kaya lang, gera po kasi ito eh. Kahit anong mga gera, mayroon po talagang nadadamay. At ganun talaga ang gera eh. Mayroon talagang masasakripisyo. Kaya nga yung mga gerang, literal na gera ng bansa to bansa, ayaw yan ng mga mamamayang ng bansa kasi nga, ang madadamay talaga mga sibilyan, mga inosente. Di ba? Pero, para iligtas mo ang mas maraming inosente, kailangan mo talagang gawin, labanan itong mga iilan na mga durugista, pusher, addict, para mailigtas mo ang mas marami. And then, along the way, mayroon talagang madadamay. Pero, bakit ngayon ang Tikler, nilamon mo na ang prinsipyo mo at itinain mo? Di ba mga kababayan? Isa pa sa bumaliktad ang prinsipyo, ito pa. Pakinggan ninyo. Pakinggan natin ang tila ba double standard na pahayag ni Leni Robredo kay Marcos. Una, ito yung taong 2022. Bakit hindi dapat iboto si Bongbong Marcos? Number 1, sinungaling. Number 1, sinungaling daw si Marcos, mga kababayan. Tama o hindi? Tama. Diba? Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. Totoo ba hindi? Totoo ba hindi, mga kababayan? Ilan na ba ang mga trahedyang nangyari sa ating bansa? Difficult moments yun. Nasaan si Marcos? May bombing doon sa Marawi, may mga pinatay doon. Nasaan si Marcos? Wala, di ba? Nagsakit-sakitan. Pagkatapos niyang gumaling, pumunta pa ng Japan, nagbakasyon. Hindi lang yun. Napakaraming incident, mga kababayan, na itong si Marcos ay talagang pag mga difficulties ay wala, di ba? Sinungaling. Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. Ito naman na yung 2026. Talagang, in all honesty, I wish the President well. From the moment that I accepted the defeat, talagang I want him to succeed. Because his success will be the success of the country naman eh. Ganito na ba ang ating mga politiko ngayon? Tila ba naiiba ang pakikitungo depende sa pananailangan? Nagtatanong lang, kayo, ano sa tingin niyo? Pakinggan natin ang tila ba double standard na pahayag ni Leni Robredo kay Marcos. Una, ito yung taong 2022. Bakit hindi dapat iboto si Bongbong Marcos? Number 1, sinungaling. Pangalawa,
in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. Kayo mga kababayan, ano si Marcos? Sa tingin ninyo, ay ano totoo ba ang sinasabi ni Lini dito nung una? Sinungaling ba si Marcos? Ha? Totoo ba ang sinungaling si Marcos? O kayo nang humusga mga kababayan kung hindi siya sinungaling si Rene Robredo. Sabi ni Rene Robredo, sinungaling si Marcos una eh. Pangalawa, in the difficulties, yung may mga sakuna, may mga bagyo, lindol, hindi nagpapakita. Wala doon. Yan si Marcos, ayon kay Lini Robredo noon. Ngayon, ano na? Ang sabi niya ngayon, naniniwala na siya ngayon. Naniniwala na siya ngayon kay Marcos. Anong ibig sabihin nito? Kinain niya na po ang kanyang itinain. Ito po ang napakahirap sa ating mga Pilipino. Ito po ang napakahirap sa mga ibang mga politiko na akala mo, napakatatalino, napakahuhusay, napakababait, napakamakabayan. Pero yung pala, ang totoo, pansariling interes ang kanilang ganansya, ang kanilang habol. Yan po yan mga kababayan. So ngayon, eto na. Naniniwala ba kayo mga kababayan na itong si Vice President Sara Duterte ay nakuha na ang basbas ni Tatay Digong or may basbas ni Tatay Digong ang kanyang pagdeklara na ngayon ng maaga? Eto, mayroon pong political analyst mga kababayan, pakinggan natin. Kaya ito, sa tingin ko, naalala nyo, di ba, si Tatay Digong ay hindi na siya dadalo. Mayroon ng mga komentaryo dito na sinasabi na sayang daw yung parabang yung pasikat nilang move, di ba? Na pag nakita or naipakita si Tatay Digong, may papakita nila na, para ba puntos nila ito, mga kababayan. Kaya napakaganda talaga na hindi na lang magpakita si Tatay Digong para hindi na sila lalo pang magsaya. Dahil, syempre, magsasaya yung mga yan, ayan na, sobrang hirap na hirap ka na, nagdudusa ka na, di ba? Ganun ang mga ng mga yan, aalipustahin, kumbaga ika nga. Mas maganda yon na ayaw na lang ni Tatay Digong pakita. At ito ngayon, bukod dyan, ang nakuha ni VP Inday Sara, malamang ito, basbas. A political strategist believes VP Sara's decision to run for president was solidified during her recent visits to her father, former President Rodrigo Duterte, in The Hague, where he is detained for alleged crimes against humanity. Narito po ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Posibleng sa The Hague na buo ang desisyon ng presidential bid ni VP Sara at may basbas ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan sa political strategist na si Lito Banayo. Sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Banayo na kakagaling lang sa The Hague ng bise kung saan dinadalaw nito ang kanyang ama bago inanunsyo ang kanyang pagtakbo sa 2028. She decided to run for vice president with BBM without the blessings of her father. At that point in time, hindi sila nag-uusap masyado. Estranged yung relationship nila. This time, because her father is in jail, the relationship became very close. Siyempre, nagre-repair. I think, considering that she was in The Hague 2 weeks before, the decision to throw her hat formally in the ring was made in The Hague. Malakas man ang suporta kay VP Sara sa Visayas at Mindanao, kailangan pa rin daw niyang makakuha ng boto sa Mega Manila para sigurado ang panalo. Aside from NCR, which has 7.6 million voters, you have half of Bulacan, all of Rizal, half of Cavite, probably more than half of Cavite, and half of Laguna. If Sara maintains her 34% in the Visayas and Mindanao, all she has to do is get 16 to 17% more if it's one-on-one. If it's a multi or three-cornered fight, 40% She doesn't have to. May mga nagsasabing ang maagang pag-anunsyo ng pagtakbo ni VP Sara sa 2028 ay estratehiya lamang para malusutan ang mga impeachment complaints sa Kamara.
Pero para kay Banayo, malabong ma-impeach ang bise. At kung makarating man ito sa Senado, 4 na senador lang daw ang siguradong boboto pabor dito. The Senate will be the judge or the jury. Will she be convicted in the Senate? My personal count, 16 votes will acquit her and only 8 votes will. May iba doon mag-a-abstain pa. Ang nakakasiguro ka lang na boboto against her are Risa, Kiko, possibly Tito Soto, and possibly Ping Lacson. Yun pa lang ang sure ka. Yun lang ang sure. Maaring si yung dalawang Tulfo pwedeng sumama doon or pwedeng mag-abstain depending on their political trajectory in 2028 and beyond. Sa ngayon, wala pang napipiling kandidato ang oposisyon na itatapat kay VP Sara. Para sa agenda, Mga kababayan, mukhang napakalapit na lapit ng ito yung malapit sa katotohanan na pag-analyze ni Lito Banayo, no? Ako naniniwala ako doon. Yun din yung pagbasa ko, no? Magiging 4 lang talaga ang sigurado na maaari pag nakarating man ito sa Senado, which is talagang napakahirap na makarating ito sa Senado, mga kababayan. Una, dito pa lang sa Congress, tandaan ninyo, ito paulit-ulit kong sinasabi dito sa inyo, no? Pag ito hinabol na naman ni Vice President Inday Sara Duterte at gawin na naman nito, sasabihin na naman, oh, di ba ang decision ng Korte Suprema ay February 6? Bakit kaya nag-file na ng February 2? That is a question pa rin, mga kababayan. That is a question pa rin. Sabihin na lang natin, makalusot doon, pero question pa rin yun. Bakit hindi na lang nila muna hinantay yung February 6? Di ba? Kasi po, mga kababayan, yung in-affirm ay February 6. 2 beses, February 6. Pero anong ginawa niyo? February 2 nag-file na kayo. So yun pa lang, technical na kaagad. Okay? Pagdating naman sa Kongreso, ang hirap na kasi wala na po ngayon wala na pong pondo, wala na po ngayon flood control corruption. Although mayroon pa, kaya lang medyo mas maingat na, magtagong-tago na, wala na yung katulad ng 2025. Gets nyo, kabayan? Wala na siguro ngayon yun. Yun, napakahirap, di ba? Pahirapan makalusot ito doon, lalo na pag dinabatihan na ito. Lalo na ang mga congressman ngayon, alam na alam nila na hindi sila makakatakas. Once na pumirma sila sa impeachment, limbawa makakuha ng 1/3, let's say makakuha ng 110 na boto or 105, 107 para sa 1/3, di ba? Pag nakakuha sila ng 107, yung 107 na yun, lilitsunin nyo ng taong bayan. Nako, maniwala kayo, yun na yung kanilang end of their career. Naalala nyo yung 8 diretso? Sa Inidoro, shoot? Nako, hindi lang ito ngayon 8 diretso. Hindi lang ito 8 diretso. Baka lahat ng mga House of Representatives na yan na mga buboto ng impeachment laban kay BP, sigurado na yan, mga kababayan, taga mo sa bato. Now, ang kagandahan dito, isa sa nakita ni analyst Lito Banayo, ito, ang mag-ama ngayon, solidify na ang desisyon. Ang BP Inday Sara, hindi na po nagdesisyon ng pansarili niya, kundi kasama ng kanyang ama at kasama na ang taong bayan. Kaya napaka-lakas ng BP Inday Sara. Dahil kita nyo kahapon lang, nag-take effect na kaagad. Nung nakarang araw lang niya sinabing tatakbo siya, tumaas kaagad ang ating stocks, tumaas kaagad ang ating market, di ba? Ibig sabihin, tumaas kaagad ang tiwala ng ekonomiya sa ating bansa. Nag-declare pa lang si BP Inday Sara, natatakbo siya. Hindi pa siya ang presidente. How much more kung siya ng presidente? At ang isa pang ibig sabihin, nagtitiwala na sa kanya ang taong bayan na maiaangat niya ang ekonomiya. Ako, 1,001% kayang-kaya ni BP Inday. Una niyang economy'ng makukuha ni BP Inday, mabawi lahat itong mga ninakaw nitong mga magnanakaw sa gobyerno. Lalo na itong mga congressman at ibang mga senador, kung mayroon pa dyan ibang senador. Lalo na mga nandyan sa posisyon ngayon, sa pangunguna ni Marcos Jr. Mga kababayan. Si Recto, yung sa PhilHealth, di ba? Bantay kayo pagdating na ng si Inday na ang presidente. Maniwala kayo sa hindi.
Yan mga kababayan. So punta na tayo rito, sino-sino ba ang maaaring makatapat at maaaring may tandem kay VP Inday Sara? Panoorin muna natin to. Ngayong nag-anunsyo na si Vice President Sara Duterte ng kanyang presidential candidacy, binanggit ng ilang mambabatas na sa tingin nila pinakamalakas na pantapat sa bise, si Naga City Mayor Leni Robredo. Nagkataong magkikita naman sina Robredo at Pangulong Bongbong Marcos sa Naga City. Kaya tinanong ang palasyo kung may nabubuong alyansa sa dating magkalaban sa politika. Nakatutok si Ian Cruz. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa maagang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte para tumakbong presidente, nabuo ang iba't ibang senaryo na posibleng mga kandidato at tambalan sa eleksyon 2028 at lumutang na ngayon ang pangalan ni dating Vice President Leni Robredo. Ako, as far as I'm concerned, the strongest candidate na may chance to beat the Vice President Sara is Vice President Leni. Ano to, sir? You bet on pursuing her or convincing her talaga? Yeah, of course. She's the strongest. So, for the country, she must run. Ayon kay House Deputy Minority Leader Representative Egay Erice, wala raw kasing bahid ng korupsyon si Robredo. Si Robredo rin ang binanggit ni Senador Erwin Tulfo na pantapat kay Duterte sa eleksyon. Dapat Leni Robredo siguro at saka yung mga kasama niya sa liberal. Ngayong araw din, sinabi ng Malacanang na tiyempong magkikita sa Sabado sina Pangulong Marcos at Robredo na ngayon mayor ng Naga City, kaugnay ng Oplan kontra Baha roon. Nag-post din si Robredo na ininspeksyonan niya ang pupuntahang lugar ng Pangulo para bisitahin ang flood control efforts ng gobyerno. Tanong kay Palace Press Officer Claire Castro, may pag-uusapan pa bang iba ang Pangulo at si Robredo? Yan ang abangan nyo. Yan abangan nyo. Okay! Kakiyat! Kasi ka nang imong kigol diha, Ayaw, call! Tigulang na ko, call! Pakyut! Yun lang po ang ating yun lang po ang binigay na impormasyon dahil nga po ang pinasisimulan nga po ng Pangulo itong Oplan kontra Baha at isa sa mga lugar na kanyang pinatutukan ay ang Naga City. So, yun lamang po. Kung ano pang pag-uusapan nila, abangan na lang po natin. Napuna rin na nakasuot si Castro kanina ng pink ang kulay ng kampanya ni Robredo noon. Nice. That signals na nililigawan talaga ng administrasyon si Vice President, dating Vice President Leni Robredo. Ikaw naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Usiong pa namang kigol diha. Ay nako, ina-adjust lang tayo itong mga kababayan. Diretsahan na pong salita ito. Tama naman yung sinasabi ni Congressman Erice. Si Leni Robredo lang po ang maaari, no? Pero yung sinasabi niyang korupsyon, walang bahid, hindi ako naniniwala doon. Sorry, Kong Erice ha, hindi ako naniniwala doon kasi hindi lang naman yun yung corruption na maaari pwedeng pwedeng daanan ng corruption eh. Ito nga corrupt na rin yung kanyang utak dito, di ba? Ito, di ba? Corruption yan sa kanya, Tingnan nyo. Sabi niya rito sa una. Pakinggan natin ang tila ba double standard na pahayag ni Leni Robredo kay Marcos. Una, ito yung taong 2022. Bakit hindi dapat iboto si Bongbong Marcos? Number 1, sinungaling. Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. Number 1, sinungaling ayon dito kay Leni Robredo. So ngayon, ano na siya? Ano na si Marcos ngayon? Para sa kanya. Di ba corrupted na yung utak ni Leni Robredo, mga kababayan? Alam nyo, yung corruption, hindi lang naman pera yung pinag-uusapan. Kasi yung corruption, kasiraan, di ba? Corrupt ka na. Para ba yung dati, mayroon tayo dating tinatawag na yung memory pag na-corrupt. Ano ibig sabihin nun? Sira na, di ba? Wala na. Yun mga kababayan. So si Leni Robredo, hindi lang tungkol sa pera, corrupt, kundi corrupt na siya
sa kanyang prinsipyo. Sirang-sira ang prinsipyo ni Leni Robredo na dati ang pagkakakilala niya dito kay Marcos Jr., number 1 sinungaling. Bakit ngayon tila baga hindi na siya sinungaling ayon sa'yo? Dahil ang prinsipyo mo corrupted na, dahil ang hanap mo ay yung makuha mo ang basbas ni Marcos Jr. Diretsahan na po yan mga kababayan. Di na tayo dapat pang magpasikot-sikot dyan. Yun din naman, doon na din napupunta, di ba? Oh. Punta na muna tayo rito. Ha? So, ang punto natin dito mga kababayan, ito, wala na pong marami pang pasikot-sikot. Ito talaga ang isa sa maaring manok na. Hindi si Risa Hontiveros, kasi hindi pumapalo sa ano yan sa mga survey. Hindi rin si John Beck, dahil hindi rin yung pumapalo sa ano. Lalo naman si Martin, wala na yon. Yung mga tolpo, hindi naman pumupurma. Ayan, no? Di ba? Hindi naman pumupurma Kahit pa pumurma yung mga yon, it's either, ito tapatan lang tayo. Sa tingin ko lang, ang maaari lang talaga makatapat dito kay Vice President Inday Sara Duterte, dalawa lang. Ha? Itong si Leni Robredo at saka si Raffy Tulfo. Yang dalawang yan, pag yan ang nagsama, it's either President Tulfo, Vice President Leni, or si Leni hindi papayag yan na Vice President. Malamang Tulfo. Yan, yung dalawang yung tandem na yan, ang maaari lang na tumapat kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang magiging kasamahan. Maaari, mga kababayan. Diba? Pero, mayroon po tayong nasagap na chismis. Bago yung chismis na yun, mga kababayan, kayo muna, naniniwala ba kayo na ang maaari lang talaga makatapat yung tambalang Leni Robredo at Raffy Tulfo? Ha? Ako, personal ko lang opinion ha, maaari silang makatapat. Pero kabayan, kahit magsama pa itong dalawa, magsanib pa sila, o kahit magbiyak sila, lalo silang matatalo kung magbiyak sila. Kaya ang dapat nila talaga dito, magsama-sama sila. It's either senador din si Hontiveros or Vice President, si Tulfo, Vice President, President, si Leni. Basta, isa lang sa kanila dyan ang pupwedeng mag-president. Kahit marami silang gustong pumurma, pati si John Beck. Now, malaki ba ang chance nila? Sa tingin ko, mga nasa 1/4, hindi sila makakakalahati. Kahit mag-unite pa sila. Dahil ang taong bayan ngayon, nag-unite na talaga ang mga butante ni BP Inday Sara at butante ni Tatay Digong. Teka, sandali, Pimar. Parehas lang naman ang mga butante nila. Hindi. Marami po noon ang na-prostrate. Although marami noon ang napasama ni kay BP Inday Sara na bumuto kay Marcos Jr., kaya nga humingi si BP Inday Sara ng tawad Pero marami noon na nabuisit kay BP Inday Sara, hindi siya binuto at hindi bumuto kay Marcos. Tama hindi? Ngayon, may basbas na kay Tatay Digong. 'Di ba? At ang plano ni BP Inday Sara sa 2026 pa siya nitong December katapusan. Ibig sabihin, yung sarili niyang plano, yung pansarili niyang desisyon, hindi na ito ang nasunod, kundi desisyon na ito ng kasama ng tatay niya at ang taong bayan. So, matik na nag-unite po ang supporter ni Tatay Digong at ni VP Inday Sara. Di napaka mas malaki. Kaya kahit magsama-sama pa itong mga ito, wala na. Kaya lang kabayan, may chismis. Malakas na ito pero hindi pa rin siya mananalo. Mayroon tayong nasagap na chismis na di umano ang maaaring patakbuhin daw at ipantapat kay Vice President Sara Duterte ay itong malapit na malapit kay Tatay Digong.
na napakalapit nito at isang napakasikat din, mga kababayan. Pero bago ko ipapanood sa inyo yon, ito muna. Sino-sino bang mga maaaring posibleng i-tandem kay BP Inday? Makakausap natin ngayon si former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Panelo. Magandang gabi, Wheeler. Sir, sa tingin niyo ba may basbas ni FPRRD ang presidential bid ni VP Sara, considering na sinabi noon ng dating Pangulo na the presidency is not a woman's job? I have no personal knowledge on that, but hindi naman actually yun ang sinabi ni Presidente Duterte noon. Ang sinasabi ni Presidente Duterte noon, naaawa siya sa kanyang anak na maging presidente sapagkat napakahirap maging presidente. Ayaw nang maranasan ng anak niya yung dinaranas niya at the time that he was president. Yun ang pinaka-context nun. At ano ho ang masasabi ninyo sa timing ng announcement? Masyado ho bang maaga ang deklarasyon ni VP Sara o tama ang kanyang estratehiya? Sa akin alam na naman ng lahat na tatakbo siya. Lahat ng galaw ay talagang pointing to the presidential run in 2026. Kaya sa akin alam na hindi, kumbaga deklarasyon na lang na formal. At sa tingin ko rin, yung kanyang pagdeklara ay ang pagtanggap niya sa hamon ng tadhana na pangunahan niya na siya'y mamuno na at iangat niya na ang ating bansa sa malawak na katiwalian, malawak na problemang bumabagabag na hindi nabibigyan ng solusyon ng pangkasalukuyang administrasyon. At expectedly, Attorney Sal, maraming lumulutang na pangalan, pero para sa inyo, sino ang dapat maging katandem ni VP Sara sa 2028? Dalawa lang ang nasa isip ko dyan. Kung hindi si Robin Padilla o si Bongo. Ano ho ang ma-achieve ni VP Sara kung either of the two ang kanyang pipiliin? Abe, pareho malakas malakas pareho si Robin. Nakita naman natin nag-top notcher. Ganon din naman si Bongo. So wala kang mapagpilian sa dalawa. Pareho malakas Talagang mananalo. Game over na yan pag yung dalawang yan. Either or. Apat na ang inihaing impeachment complaints laban sa Vice Attorney. Ayan mga kababayan, so ang maaaring makatandem ni BP Inday Sara ay itong si Senator Bongo at si Senator Robin Padilla. Agree ba kayo? Pareha sila number 1 Ako, kahit sino sa dalawang ito mga kababayan, payag ako. Payag ako mga kababayan, kahit sino sa kanilang dalawa ang maaaring makatandem ni BP Sara na malakas ang chance na pareha silang manalo mga kababayan. Parehas number 1 ba naman ng mga senador ang mga ito Parehas yata 25, tama. 25 million sa Senator Robin din yata 25 million din si Senator Bongo, so parehas sila number 1. So, napakalaki ng chance mga kababayan na magtandem sila. Bibitinin ko lang muna kayo ng konti Sino pa ba itong maaaring ipangtapat, pang tandem? Ito mga kababayan, isa pang po pwede daw may tandem, no? Hindi po to sa atin video po ito, panoorin natin. Baguio City Mayor Benjamin Magalong's name has also come up as a possible running mate of Vice President Sara Duterte in 2028. Suportado si Magalong ng partido ng ama ng pangalawang Pangulo. Narito ang exclusive agenda report ni Dobie de Guzman. Kung ang tagapagsalita at Vice President for International Affairs ng PDP laban na si Atty. Raul Lambino raw ang tatanungin, magandang kombinasyon ng Duterte-Magalong para sa 2028 elections. Naku, matutuwa ako doon yan. No, tuntuan ako na nag-declare na si VP Sara for President sa 2028. At kung si Mayor Benji naman, Mayor Benji Magalong ng Baguio City, ay magdi-declare siya, tatapos siyang Vice President. Ako, napagandang tandem yan, Duterte-Magalong. Kapatubong Pangasinan si Atty. Lambino at Mayor Magalong. Anya, may pagkakahalintulad ang Vice Presidente at Alkalde. Alam po yung tapang ni VP Inday at malasakit niya sa tao. Ganon din si Mayor Benji. May tapang na, may malasakit pa sa tao. Kaya maganda yan. Sana nga si Mayor Benji, i-consider niya yan. And may the Holy Spirit guide him sa kanyang magiging decision kasi 3-termer na siya na Mayor ng Baguio City. Napangiti at ikinagulat ni Mayor Magalong ang hirit ni Atty. Lambino. Bago iniisip yun. Sa kaya kasi napapokus kami ito sa aming Ayan mga kababayan, yan ang sagot ni Mayor Magalong dito sa natutuwa itong si Atty. Lambino na maaring partner or maging Vice President ni BP Inday Sara itong si Magalong. Actually mga kababayan, si Magalong kahit papaano sikat ito at taga Norte. Kaya medyo maganda rin, may dating din mayroon tayong choices ba at maaaring i-considera. Kaya nga lang yung mga DDS supporters isa na tayo doon, bantulot tayo rito, medyo tayo rito kasi playing safe din ito di ba?
playing safe doon ito si Magalong eh. Dahil nga siyempre, mukhang nung ito ay unang nag-imbestiga, biglang papunta na sana siya doon sa tamang investigasyon, bigla itong napapara dahil pinalutangan ito ng sarili niyang issue. So, yan, medyo may doubt tayo dito, no? Pero, in terms of location, possible mga kababayan, no? Ito pinag-uusapan lang natin na yung practicalidad. Hindi tayo dito nag-uusap ng ito na talaga, siya na talaga. Lahat ng mga possibility mga kababayan. After all, pang-vice lang naman ito ni BP Inday Sara. Kailangan lang natin matiyak na hindi siya tatraidorin pagdating ng araw na katulad ng di ba? Ni Leni Robredo kay Tatay Digong. Okay. So yan, isa yan sa pinalulutang mga kababayan. Tingnan nga muna natin to. Alam naman natin na 4 na po yung nakabinbing impeachment complaint laban po kay VP Sara. Sabi po nila parang nananakot, pwede po some posturing din ng pananakot sa mga kongresista. Ano pong palagay niyo po dito sa sinasabi niyang pananakot na taktika? Kaya siya nagdeklara na maaga. Again, yung pananakot, parte yan ng hindi siya kilala talaga. Katulad ng sinabi ni Congressman Erice, kahit daw mga civil society organizations na kaalyado niya, natatakot sa kanya. Siguro yung sense na for once, magkakaroon ang bansa ng isang politiko na hindi sa mold ng tradisyonal. Si BP Inday kasi speaks her mind out. Hindi siya, ako sa whole career ko, nasanay na ako sa mga politiko na paikot-ikot, ifo-fudge, will not tell you directly. Ito, naninibago ako kasi napaka-direct at napaka-frontal yung kung ano yung gusto niya sabihin, sasabihin niya sa'yo at hindi niya sinalagay sa isip yung di ba, yung repercussions. Yes, pero so dun sa tanong mo, Ricky, may humabol pa, di ba? Yes, 4 na kagabi, impeachment. Hindi ibig sabihin, pagdami ng impeachment, totoo lahat yung mga sinasabi. Ang binago niya yung arena. Kung dati, dependent siya ng impeachments. Ngayon, front runner siya sa 2028. Correct. So yung pagbabago ng terrain kung saan siya gagalaw ay malaking bagay dahil binibigyan niya ng signal ang mga politiko na magja-judge sa kanya na ako ay kandidato sa 2028. Hindi ibig sabihin kung kandidato ka, tutuloyan mo yan. Katulad sa Amerika, may tinatawag na Presidential Exploratory Committee kung saan ine-explore mo yung possibilities. Itong kay BP Inday, dineclare niya ang intention niya sa 2028. Ngayon, tatakbo ba siya? Depende sa numero, di ba? Depende kung alam naman natin siya, wala siyang partido, wala siyang pondo, hindi kanya ang COMELEC, wala siyang tao sa baba. So ang daming gagawin, Iki, alam mo yan, ang daming gagawin para maging contender siya. Pero what's going for her are the results of the survey. Yan, Ayan mga kababayan. So ito napakaganda ng sinabi dito ni Prof. Malo Tequia, political analyst, no? Patungkol po dito, yung punto na matagal na siyang nag-a-analyze at itong ginawa ni BP Inday Sara ay hindi ito yung mga traditional politician na galaw. At which is saksi tayo diyan, tayong taong bayan. Kumbaga ito 'yon. Ang agos ng ilog ay papunta doon. 'Di ba? Papunta sa dagat. Usually kasi ganoon ang papunta sa dagat. Kasi doon pababa galing bundok yung tubig, 'di ba? Ngayon, ang ginawa ni BP Inday, instead na umayon siya doon sa agos, sumalungat siya ngayon. Ganyan din ang ginawa ni Tatay Digong. Tingnan niyo tumakbo sa Tatay Digong. Walang mga mainstream media, social media lang, di ba? Katulad lang sa atin ng mga social media vlogger, although hindi pa ako vlogger at that time.
Tayong taong bayan, walang mga oligarko, di ba? Walang mga mainstream media, wala, as in, walang-wala talaga siya. Salungat. Walang mga mayor, walang mga gobernador, walang mga kaalyado. Ganito rin ang dinadaanan ni VP Inday. Ang daan na dinaanan ng kanyang tatay, taong bayan lang ang kanyang kakampi. Kaya, make sure, taong bayan din ang titingnan na may utang na loob ni VP Inday Sara. Kaya makakatiyak tayo, makapaglilingkod ng tapat para sa taong bayan itong ating Vice President Sara Duterte. Yan na po yun mga kababayan. Now, ano yung BIMAR? Kanina mo pa kami binibitin. Mayroon ba talagang maaring mas makakatalo kay VP Inday? Alam nyo, sa lahat ng labanan, possible talaga ang panalo ka, matalo ka. Pero, yung matalo ka ng walang daya, matalo ka ng patas, ay madaling tanggapin sa kalooban. Pero, pag natalo ka at na-traitor ka, yun ang masakit, mga kababayan. Di umano, mayroong chismis, sinusubukan daw ng Malacanang, aside from dyan kay Leni Robredo na isa sa maaring ipantapat kay VP Inday, ay sinusubukan di umano na kumbinsihin itong kaalyado ni Tatay Digong. Malapit na malapit ni Tatay Digong, mga kababayan. At isa ito sa maaring makapagpatalo or makatalo kay VP Inday. Tingnan nyo po ito mga kababayan. Hindi ko po ito sinasabi sa inyo na ito'y katotohanan, ito'y kung ano. Hindi. Pakita ko lang sa inyo. Ito po yun. No? Ito yung post ni Shifukato, mga kababayan. Kaibigan natin to. Alam ko, isa rin po itong DDS. No? May post kasi siya dito. Ito, inside story sabi niya. 12 hours ago. May isang very close kay FPRRD ang gusto sanang patakbuhin ng Marcos admin. Take note kabayan ha, gusto sanang. So hindi na natuloy. So tanggal nyo ng stress nyo. Kaya ko lang naman po i-share ito sa inyo para pag nangyari man ito, mayroon po tayong idea. Hindi tayo nabubulaga na lang, ay bakit naman ganun? Patulad kay nabudol tayo ni BBM. Di ba? Para ngayon pa lang, makapaghanda na tayo na lahat ng possibility gagawin talaga ng kalaban ni VP Inday Sara na wag lang manalo or wag lang makarating maging Pangulo si VP Inday Sara. Tama? Tama. So lahat ng ito, maaaring possibility. Possible ba? Ito nga, may isang very close kay FPRRD ang gusto sanang patakbuhin ng Marcos admin sa 2028 presidential election to divide the votes of DDS para matalo si Inday Sara. Palalabasin nilang siya ang third force candidate pero funded pala ng BBM Group. Naku po, anong kapalit? Hindi siya isasabit sa anomalya sa budget ng flood control scam. Pero biglang cambio siya kahapon matapos ang announcement ni VP Sara Duterte. Supporter na siya ulit. Ingat Inday, maraming hudas ngayon. Minsan katabi mo pa. Ayoko na magbasa ng comment mga kababayan. Ayoko po, wala pa akong pinapangalanan dito ha. Again, isa lang po itong maritisan. Wala naman po tayong rito, no? Maritisan lang po ito mga kababayan bilang isang vlogger. Dinidisclaimer ko na kagad sa inyo, no? Kaya lang, ang atin lang po dito, everybody's ball game kasi. Sa tindi ng takot nila sa mga Duterte, itong Marcos Jr., kahit palakarin mo ito sa impyerno, lalakad to mga ito eh. Di ba? Wag lang maging Pangulo si VP Inday. Gets nyo kabayan? Kumakain na nga sila ng tae. Sintabi sa mga kumakain na ng halian, ano? Kumakain na nga sila ng tae, mga kababayan. Kumakain na sila ng suka nila. Ano pa bang hindi nila titiisin? Titiisin talaga nitong mga ito
Ha? Titiisin nitong mga ito ang sobrang kahihiyan, lalakaran ng mga tinik, kahit ano pa. Huwag lang makarating si VP Inday sa Malacanang. Bakit? Mananagot sila. Kaya lang mga kababayan, may good news pa rin tayo. Kaya that is the very, very intelligent move na ginawa ni VP Inday Sara. Kasi kung totoo itong marites na ito, mga kababayan, maaring nakapag-form na sila at hindi na ito makaatras. Nakakatakot eh. Kasi tingnan nyo ha, gagamitin daw ito, kumbaga parang iba-blackmail na ito mga kababayan. Ayun no? Iba-blackmail na ito. Ano bang dahilan kung bakit ano? Anong kapalit? Ang kapalit daw nito, hindi siya isasabit sa anomalya sa budget ng flood control scam. Ayoko pong magbanggit mga kababayan, pero salamat na tayo sa Diyos kasi nga Duterte supporter na siya ulit ngayon. Dahil nag-declare na po si VP Inday Sara na tatakbo siyang presidente. Mga kababayan. Kaya ito na lang. Sino man ang mga madikit kay Tatay Digong tapos kumontra kay VP Inday Sara sa eleksyon, laglag na. Ilaglag ng lahat ng DDS. Huwag na natin sabihin pa, madikit kay Tatay Digong. Ano ito kay Tatay Digong? Wala nang ganun, kabayan. Ito na lang. Again ha, inuulit ko, wala po akong pinapangalanan dito. Binabasa ko lang po. Ayan naman po, hindi ko ito gawa-gawa. Nagsishare lang po ako dito ng idea lang para puro parehas tayo rito makinabang mga kababayan. Kasi nga, hindi ako nabudol, hindi ko naman binuto si BBM. Diba? Si VP Sara binuto ko. Pero si BBM hindi ko binuto. Now, kabayan, ganito. Anong point natin dito? Ang point natin dito, maging mapagmatsyag tayong lahat ng mga Duterte supporters. Dahil si VP Inday Sara na lamang ang natitira nating siyempre nasa taas. Yun lagi ang ating pag-asa kung wala nang lahat. Pero aside from dun sa taas, dito sa lupa, si Vice President Inday Sara ang may taglay noon. Liban lang nung nasa taas. Ako kasi, mga kababayan, naniniwala ako lagi na ang pag-asa natin wala dito sa lupa. Wala kahit kaninong tao. Sa taas talaga. Pero, aside from doon sa taas, sa lupang pag-uusapan, si Vice President Inday Sara Duterte yan. Kabayan, kung sang-ayon ka dito sa aking analysis, anuman ang inyong opinyon, suhestyon, komentaryo, huwag po kayong mahiya, paki-comment sa baba. Nang sa ganon ay makapulutan din naman natin ng aral, makapulutan din natin ng idea, yung idea mo, ibahagi mo naman sa amin, mga kababayan. Mahalaga po ang inyong opinyon. Wala po tayo rito, hindi ko po kita sasabihin na mali ang inyong opinyon. Opinyon mo yan, ituloy mo lang. Dahil may kanya-kanya tayong opinyon. This is democracy or democratic country. Kaya pare-parehas po tayong malaya magbigay ng sarili nating opinyon. Maraming salamat. I hope na nakatulong ako. I hope na nakapagbigay ako ng konting dito ngayon sa nangyayari sa ating bansa. Maraming salamat. Sa sunod na lang tayo ulit mag-shoutout mga kababayan. Mayroon pa akong Pirada Aguila. Ayan o. Naka-uniform na ako. Pilipinas. Bye-bye!